LeBron James, GOAT Mode versus OKC, at alamin ang rason kung bakit hindi niya iniisip ang laban nila kontra Boston Celtics. Nagpahinga si LeBron ng isang laro sa kanilang back-to-back game at ngayon ay fresh na fresh kontra OKC, kung saan gumawa siya ng season high 40 points on 13 of 20 shooting from the field at hindi man lang nagmintis ang 5 3-pointer na ipasok niya ang kanyang 9 free throw at nagkaroon ng 7 rebounds at 7 assists. Samahan pa yan ng 2 blocks para tapusin na ang kanilang 4-game losing streak sa score na 129-120. At si Anthony Davis na nagsabing ang laban nila kontra OKC ay talagang kailangan nilang maipanalo ay umiscore ng 26 points, 11 rebounds, 7 assists at 2 blocks. Umiscore din si Rui Hachimura ng 21 points, 6 rebounds at 2 assists. Binago ni Coach Darvin Ham ang kanyang naging starting lineup. This game ay ipinalit niya kay D'Angelo Russell itong si Jared Vanderbilt. Maganda ang resulta ng pagbalasa ng lineup ni Coach Darvin Ham dahil sa first quarter hindi sila na-outscored masyado ng OKC gaya ng nangyayari dati. At maganda rin ang ipinakita ni Rui Hachimura na naka-attack mode. Kumamala agad ito sa first quarter ng 12 points, samahan pa ng 8 points ni LeBron James at 7 points ni Anthony Davis. Sa second quarter, naging maganda ang shooting ni D'Angelo Russell. Umiscore siya dito ng 12 points, samahan pa ng 2 3-pointer at isa lang ang naimintis. Dito ay umalagwa ang Lakers dahil sa malupit nilang depensa. Ang daming naimintis ng OKC, shooting only 36.4% from the field at 25% from 3-point area. Samantalang efficient naman ang Lakers. Nagpatuloy ito sa third quarter na umabot pa sa 26 points ang kanilang kalamangan. Subalit, sa fourth quarter ay naibaba nga ito ng OKC. Pero napakainit talaga ni King LeBron James na nag-take over. Gumawa siya ng 15 points sa fourth quarter, samahan pa ng 2 3-pointer on 5 of 7 shooting from the field. Gumawa ang Lakers ng 16 3-pointer on 50% shooting, mga amigo. Tingnan natin kung magpapatuloy ang panalo ng ganitong lineup at rotation ni Coach Darvin Ham. May kakayahan na mag-switch from 1 to 5 position ayon kay Darvin Ham. Yun daw ang kagandahan ng kanyang lineup. Kung panalo ang Lakers ay malungkot naman ang nangyari dito kay Gabe Vincent dahil after na makabalik nga ito sa lineup ay nawala na naman ito dahil sa injury. Ayon sa report ni Shams Charania, kinukonsider na sasailalim sa knee surgery itong si Vincent na posibleng mawala ng 6 to 8 weeks. Naku, bakit parang natulad na naman siya dito kay Kendrick Nunn na hindi nakapaglaro sa first season niya sa Los Angeles Lakers. Parang bawal ata na kumuha ng player ang Lakers sa Miami Heat dahil ganito nga ang nangyayari. So December 26, alas 6 ng umaga ay babalik ang Lakers sa kanilang home court para harapin ang kanilang long-time rival na Boston Celtics at kasalukuyang number 1 sa Eastern Conference. Ayon kay LeBron, hindi niya daw masyadong iniisip ang naturang laban dahil mas pinagtutuunan niya ng pansin o iniisip niya ang pagising ng kanyang anak na babae na bubuksan niya ang mga regalo sa kanya. Well, Christmas Day kasi yon, mga amigo, doon sa Los Angeles.